Magandang araw mga kalapatid. Samahan nyo si Kuya Toy Bits. Eto, magpapaligo tayo ng kalapate. At yung mga bagong dating na kakukuha ko lang galing dun sa kaibigan ko na pinagpadalan ko ng mga itlog na napisa. At yung mga island born na inalagaan niya, kinuha ko kahapon kasi magtuturo isa sa Japan. Wala siyang, isa lang yung tao niya na nakuha niya rin sa loop niya. Wala magbabantay, kaya tumawag siya sa akin. Sinabi na kung kunin ko muna yung mga kalapate na mga mga island born na itlog na galing sa Japan. So ngayon ang gagawin natin, papaliguan natin sila ng may wash out at saka konting malatayon para bukas purga naman. Kung ay na natin, kukondisyon natin sila. Tapos ito mga bata pa to pwede i-break sa bagay yung mga nauna. Na ganun ko rin, pinaliguan ko, pinurga ko, pangalawang base ko na napurga yung mga nauna. Tapos binibigyan na natin ng konting supplement, mga vitamin nila, para naka-ready na sila sa for breeding. Pero itong mga nahuli, mga bata pa, medyo papatandain muna natin. Pero sa ngayon, kung bagong lipat sila ng bahay, nandito na ngayon sila sa probinsya, galing sila sa Maynila, papaliguan natin sila, tapos bukas pupurgahin na natin. Samahan nyo ako para basic lang naman to, pero isi-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa mga Japan bloodline ng mga kalapate na dala ko po. Pinadala ko ng mga itlog at saka yung dala ko rin po ng mga napisa. Andito na po sila lahat, papakita ko po sa inyo. Lub-lub-lub na, nilulub-lub natin para ma-absorb yung yung malatayon at saka yung wash out na hinalo ko yung pangmanok. May shampoo kasi yun Tapos maintenance sila sa ligo, basta lalagyan na lang natin sila ng liguan pero itong first day na ligo nila rito sa probinsya, ganito. Gawin natin isa-isa. Soy brown. Pagka napadala, nalimutan namin yung pinaglista niya. Pagka napadala, lalagyan ko na ng color coding kung anong lahi sila, kung anong bloodline nila. Kung ano yung ginagawa ko sa Japan, ganun din pong gagawin ko rito. Yung mga ginagawa ko doon kay Mr. Regayonin nung araw, may mga sila, color coding sa yung parang clip ring na may mga kulay para doon sa mga hindi tayo malito kung anong bloodline na meron sila. Nuulit ko po, yung mga ibibreed po ni Kuya Toy Bits na galing sa Japan, yung binibreed ko po, puro pure lang po. Hindi tayo magbibreed ng hindi pure, puro pure lang. For breeding purposes, kagaya po ng mga binibreed ko dun sa Mr. Regayonin at binibili ng mga Taiwanese at saka Chinese. Puro pure yun. Bahala na silang mag-breed ulit para pang karera. Yun yung kinakarera nila. Pero sa ngayon, puro pure tayo. Pinapahinga ko lang yung mga yan, pinapatigas lang natin yung mga nila, nauna silang naglugon. Para maisalang na natin. At kumpletuhin natin yung kanilang vitamin. Nabaksinan na yan mga yan. Mahirap yung magbe-breed tayo na hindi na baksinan kasi ang inaano natin doon yung magiging anak nila. Kaya nakatutok tayo ngayon dito sa breeding.
Pag nag-umpisa tayo, kailangan tutok. Observation ang kailangan sa breeding. Yung conditioning. Observation, yan. Obserbahin natin kung meron may sakit o ano para maagapan. Nagkasakit o sipon. Karamihan ay yung iba rito may sipon mga kalapatids kasi biglang mainit tapos biglang uulan. Hindi ko maintindihan ng panahon yun pero ano, kanina meron na naman ako nakita na may sipon. Ginamot ko na kagad para hindi lumala. Gaya nito, nagpaligo tayo. Obserbahan natin yan kung may magkakasipon para hindi magkahawa-hawa. Wala na ibang nagiging sakit kundi sipon. Tapos mamayang konti, doon naman sa baba, magsising-sing po tayo ng yung mga dati kong kalapate na ikinuros ko doon kay JMT na mga pinadala sa aking kalapate rito. Kukross po natin sa yung mga dati kong kalapate at gagawin ko pong ililipad ko po rito sa aming club dito sa probinsya. Para naman magkaroon tayo ng ambag sa mga racing pigeon industry dito sa probinsya. Tapos marami pong nagre-request na ililipad daw po natin itong mga Japan. Pero unahin ko po yung purebred. Gagawa po muna tayo ng duplicate ng mga kalapating island born na galing sa Japan kasi nga po baka biglang madisgrasya, at least may kapalit. Bali, nagsisiguro kasi mahirap na. Hindi na po tayo babalik doon sa Japan pansamantala. Tututukan po muna natin itong kalapate. Dami po itong papaniguan natin ngayon, 24. Pero yung bagong dating po rito, ano lang, 19. Yung bagong dating. Pero pa kasi naiwan po doon sa nag-alaga, siyempre sa lito na ano yan, na kaligtaan niya na mahuli at mailagay namin sa kahon, di bale. So, wala namang problema ron. Pagkabalik niya, kasi magtuturo din sa Japan bukas, saka na lang natin rikunin. Preparation ko po ng conditioning, ganito po. Paligo, purga,
deworming, i-deworm natin. Tapos ito, paligo. Tapos vitamin. Bibigyan natin ng vitamin, supplement. Ayun po ang ginagawa natin conditioning pagka nagbe-breed po ako. Hindi po breed ng breed, kailangan nasa condition talaga yung mga breeder. Hindi yung parami ng kalapate na hindi naman maganda. Siyempre magastos din, kaya kailangan pagigihin po natin yung pag-aalaga. Namimiss ko pong maggawa ng flyer dito sa loop ko dahil po wala natin ang mga flyer ko nung araw, yung mga old birds ko. Kaya yun, nag-breed ako na doon sa yung mga dati kong kalapate para naman may nakikita kong rumoronda. Nakakamiss. Sa mga napisa po, marami rito, Morris Gordon at saka Jansen. Ilan lang po yung Otto Wheeler at saka yung Louis Opel na napisa na island born. Hindi ko alam kung bakit, parehas naman ng ano. Saka yung mga gusto magbiyahe po ng mga itlog, kagaya ko na nagbiyahe ng itlog, hindi po, wag po natin asahan na 100% mapipisa po lahat. Siyempre, dadaan po sa mga x-ray yan, hindi natin alam kung magkakaroon ng diferensya po yung itlog. Minsan, sa airport po natin, hinahagis-hagis yung mga bagahe, minsan may basag, kaya maraming hirap bago makarating dito itong mga naging island born. Buti naman na miski pa paano nagkaroon tayo. Suggestion din po ni nung amo ko. Dahil nga po sa hirap magpadala ng kalapati mismo, ayaw nila magbigay ng accreditation, permit or letter. Hindi ko alam kung bakit itong mga Hapon masyado maarte. Yung ibang bansa, pwede naman. Nung bago ko umalis kay Mr. Redeo, nakapag-sit po kami ng mga 270 na ibon. Pinadaan na Singapore, papuntang Taiwan. Kasi direct Taiwan, ayaw po nila. Tapos mahigpit po yung naging quarantine nila. Kompletong isang buwan, 30 days po na nandun sila sa facility po ng quarantine dito sa Osaka. Hirap, babantayan niyo po araw-araw. Lilinisin yung kainan, lilinisin yung inuman, papalitan yung pagkain. Kaya napakahirap ng magbiyahe ng ibon galing dito sa Japan. So, 10 na lang, tapos na po tayo. Sa lahat po ng mga tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Tobit, maraming pong salamat. At sana i-share nyo po sa mga ibang nagkakalapate para mapanood po naman nila yung ating vlog. Uy, huwag kainom dyan. Gago. Ininom. Nauwaw na kasi. Kainom, may gamot yan. Antay ka. Sila na nagapang ko. Hindi naman nakakamatay pagka uminom sila dun sa konti lang naman yung
nilagay ko muna tayo. Alam mo naman yung mga kuto ng kalapate, maliliit lang naman, maamoy lang nila, minsan namamatay sila, kaya hindi delikado sa mga kalapate. Gaya po nito, itlog na binitbit ko mismo. Umuwi rito sa Japan ngayon, ito na sila, kalapate na. Uy, bakit ininom kayo? Nauhaw. Hindi ko pa po pinapainom kasi gusto ko uhaw na uhaw dahil lalagyan ko po ng electrolytes yung kanilang inumin. Medyo stress po sila kagabi. Pero kanina nilagyan ko na, ngayon pinapaliguan ko bago ko pakainin mamaya. Pagkas nila kumain, painumin ko po ulit. Ang ilalagay ko po inumin nila, electrolytes. Para bumalik yung ano nila, sigla. Na-stress sa biyahe. Kasi sinakay ko po sa pick-up, sa likod sila, pero maganda naman yung naging panahon. Hindi naman masyadong mainit, hindi naman masyadong malamig, saka medyo umaambon, umuulan. Kaya walang nadisgrasya, walang namatay. Ganda yung biyahe. So, ganun na lang po, hanggang dito na lang po. Total, basic lang naman po itong pagpapaligo sa mga kalapate. Isinare ko lang po sa inyo. Para makita nyo naman kung anong preparation na ginagawa ko pagka may dumadating na kalapate rito, quarantine. Galing sila sa baba, hindi ko muna inakyat. Ngayon ko lang inakyat to dahil papaliguan ko. Tapos bukas pupurgahin po natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa YouTube channel ni Kuya Toy Beats. Like, share, and subscribe na lang po. Pero mamaya po, maduduktungan po to. At magsisingsing naman po tayo ng mga dati kong kalapate. At gagawin po natin flyer. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Arigato po. Like, share, and subscribe na lang po uli. Salamat po, pakashare na lang po sa mga bago nating mga UB, mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Toy Beats. Paki-subscribe naman po yung ating channel. So, minsan magbibigay po tayo ng mga tips sa mga ginagawa ko pong pag-aalaga ng kalapate. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Arigato po. Salamat. Bye.